Mhm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihing basehan kaya tinatawag itong selective justice? Ay unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle-paced. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Ngunit wala pong paglabag sa batas dyan. Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talagang jurisprudence? Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa'yo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera, na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titingnan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila. O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba? Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon. So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend? Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa iyo. For instance, senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth.